Hindi nakala ni Marvy na ang simple niyang paghingi ng tulong sa social media aapaw na maraming biyaya. Matapos kasing mag-viral ang kanyang post, sunod-sunod na pong tulong na dumating sa mag-ina na natutulog lamang sa isang tulay. Pero ang pagtulong pala nito ni Marvy may mas malalim na dahilan. Kung ano po ito, inyo pong panoorin. Ito ang eksaktong mga larawan na nakuna ni Marvy nang mapadaan siya sa MRT Guadalupe Station. Isang babae ang natutulog katabi ang isang sanggol, kung saan ang tanging sapi nila isang maliit na kumot. Hawak din ng babae ang isang lata na may makikitang ilang barya na nakalagay. At dahil nagmamadaling papasok sa trabaho, si Marvy naisipang i-post ito sa social media para humingi ng tulong para sa mag-ina. Hindi niya inakala na ang kanyang pagpo-post aani ng napakaraming mensahe ng pagtulong mula sa mga netizens. Mula sa pinansyal na tulong hanggang sa mga damit at iba pang gamit para sa sanggol na nasa larawan. At para lubusang makilala si Marvy at ang pamilyang kanyang natulungan, sinamahan namin siyang bisitahin sila sa Guadalupe Viejo. Dito sa kalsada, naabutan naming nagpapahinga ang pamilya ni Mary Jane kasamang sanggol na kung tawagin nila ay tanggol. Nakahiga lamang sa inilatag nilang karton. Agad silang kinamusta ni Marvy at tinanong kung nabisita na ba silang muli ng mga social worker mula sa City Social Welfare and Development Department ng Makati. Nangangalakal pa rin ba kayo? Hindi. Minsan lang. Minsan na lang. Pero hindi na kagaya dati na lagi. Kasama si Marvy, ipinasilip niya sa responde team ang bahay na tinutuluyan ng pamilya. Sa kabila nito, bakit nga ba nagtitiis ang mga itong matulog sa kalsada? Masyado kasi itong maliit at ayon pa sa kanila, marumi ang mismong kinatitirikan nito. Kaya hindi ito nawawalan ng mga ipis at mga daga. Batid ni Marvy na hindi niya may pagkakaloob sa pamilya maayos sa bahay para sa mga ito. Kaya sa munting paraan, nag-iisip siya at ilang mga nais tumulong ng isang bagay na mapapakinabangan ng pamilya. Ang pagkuha ng litrato, video at pagpo-post sa social media, madalas nang ginagawa ng ilan nating kababayan para makita ng ating pamahalaan ang sitwasyon na kanilang nasasakupan. At sa ilang pagkakataon, nagiging instrumento ang social media para madiskubre natin ang iba't ibang kwento ng mga tao at mas maintindihan ng gusto ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa likod ng mga taong humihingi ng tulong, ang kwento rin ng mga taong tumutulong sa kanila. Sa aming pakipag-usap kay Marvy, mas naintindihan namin ang pakay ng kanyang ginawang pagtulong. Kaya naman, may tuturing na coincidence o hindi sinasadya ang pagkakita niya sa mag-ina. So that time, pagbaba ko ng MRT Guadalupe, nadaan ko sila sa may hagdanan. So nakita ko sila, syempre, may baby, may anak po ako. So, syempre, naawa ako, pinicturean ko. So nagmamadali din po ako that time. Bali, nung pagka-out ko po, ma'am, galing sa office namin, hinanap ko po sila. So, ang ginawa ko po, binalikan ko po yung lugar kung saan ko po sila nakita. Pagdating ko po dyan, nagtanong po. So, yung nag-assist po sa akin, si Sir Homer. So, ayun, tinanong ko po siya, sinamahan niya po ako, kaya ako po nahanap yung mag-ina. Malapit kay Marvy ang mga ganitong sitwasyon dahil minsan ang naranasan niya ang hirap ng buhay at walang malapitan. Galing din po ako sa mga orphanage. So, yung sa nilipatan ko after kay Bantay Bata 163 sa Kanlungan sa Irma Ministry, sila po, ang mga tinutulungan nila, mga street children. So, yun nga po yung sitwasyon nila. Naiintindihan ko, kumbaga parang ramdam ko yung kung ano yung nararanasan nila. Masakit yan. Mahirap sa amin yan makita ng ganyan kasi yung purpose nga dun sa ministry na yun is matulungan yung mga batang yan. Lalo na yung mga anak ko na is maliliit pa po. Yung purpose ko lang po talaga sa pag-post that time is to mention ng pamahalaan po dito sa Makati para matulungan sila. Kasi ako po bilang minimum wage lang po yung kinikita ko. Hindi ko po kayang tustusan yung matulungan sila na nararapat na para sa kanila.
So, syempre, may pamahalaan naman po tayo. Sila po yung minention ko kasi alam ko po na sila po yung mas makakatulong. Mahigit 5 taong nanirahan si Marvy sa bahay ampunan. Hindi niya nakilala o nakita ang mga kamag-anak ng kanyang mga magulang. At sa pananatili niya sa nasabing lugar, maraming beses na nasaksihan niya ang pagpunta ng iba't ibang tao doon para sila'y makamusta. Grateful din, ma'am, kasi hindi ako umabot sa part na kailangan kong matulog sa kalsada. Hindi ako umabot sa ganun sa tulong po ng Bantay Bata. Kasi kung wala pong Bantay Bata, siguro ako din kagaya nila na natutulog na lang po sa kalsada. Kasi hindi ko po alam that time kung nasan yung kamag-anak ng papa ko, kamag-anak ng family ko. Although may mga kapitbahay kami, syempre hindi naman lahat na matutulungan ka talaga naman. May bisita din po doon na tumutulong. Doon ko po na yung mga bumibisita po doon na tumutulong sa kagayan namin. So sabi ko, sana someday ako din makatulong naman. Matagal na po akong tumutulong. So, nag-start yun nung sa Montalban, unang nalubog sa bahayan ng Montalban. So, that time din, minimum wager lang din ako, nangungupahan, wala din akong Ang ginawa ko noon, nag-post ako kasi moderator ako ng isang page ng mga angkas habal. Sila naman po yung tumulong sa akin, yung mga customer naman po yung tumulong sa akin na magpadala ng mga damit para naman po madala namin sa Montalban. So yun naman po, doon po nag-start na tumulong ko, tapos sumasama po ako sa mga charity. Dito mas naintindihan ni Marvy na hindi kailanman hadlang ang kanyang nakaraan o estado sa buhay para makatulong sa iba. Hindi niya alintana ang pagod o pagsasakripisyo niya ng oras, mailan lamang ito sa mga alam niyang nangangailangan. Masaya, ma'am. Alam mo yun, ma'am, pag may natutulungan ka, ang sarap makita na sa maliit na bagay, iba yung ngiti nila pag natanggap na nila. Yung kasayahan na, kasi ang saya sa puso, makakita ng gano'n na nakatulong ka sa maliit. Yung social media pala, pwede natin gamitin sa tama. Yung hindi mo kaya, pero, yung akala mo hindi mo kaya, pero magagawa mo sa tulong nila. So, yung hindi mo naman kailangan na maraming pera para lang makatulong ka. Hindi mo naman kailangan na mayaman ka bago ka tumulong. So kahit sa simpleng tao pala, simpleng mamamayan na kagaya ko na minimum wager lang, sa pagpo-post, ayun, may natulungan kaming pamilya. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga tulong para sa pamilya ni Mary Jane. Sa ngayon, inaantay nilang matapos ang food cart business na ibibigay sa pamilya. Nito ring mga nakalipas sa araw, napatingnan na rin sa doktor ang asawa ni Mary Jane. Sa kanila na lang po kung maging grateful sila o hindi. Ang mahalaga sa akin, ang tulungan ko sila, binigyan ko sila ng pagkakataon na ayun nga, maranasan yung ganito, yung bagay. So, for example, sa food cart business, so ang hangad lang namin is mapalago nila yun. So, kung hindi nila mapapalago yun, nasa sa kanila na naman. Yung iba kasi maminuhusgahan sila So, sinasabi ko sa kanila, para sa bata. Wag niyo nang ungkatin ko ano man yung meron yung background na family niya. Ang mahalaga para sa bata na matulungan natin yung mga bata. Kasi, siyempre, grateful tayo kasi ganito yung buhay na meron tayo. Hindi natin nararanasan kung ano yung nararanasan nila. Tsaka, ayun nga, maswerte tayo kasi hindi natin kailangan mangalakal muna bago makakain. Kasi sila, bago makakain, kailangan nila pong mangalakal. Tanging hiling ngayon ni Marvy na ang may pagkakaloob nila sa pamilya, palaguin at gamitin nila sa maayos at tama, alang-alang sa mga maliliit nilang anak. Food cart business, ma'am, mabilis siya sa tao Kasi mga Pilipino, food is life. So malapit lang din po kasi sila sa MRT Guadalupe kung saan marami pong tao. So pwede po sila sigurong magpwesto doon kasi may mga nakikita naman po ko na mabenta, maraming kumakain. Kasi rin mabilis na maubos. Parang pera yan. Pero pag ang business kasi pag binigay mo sa kanila, nasa sa kanila na po yan kung paano nila papaikutin. Bawat kinukunan nating litrato may mensaheng nais na iparating. Maaring mabuti, maaring masama. Maaring paraan natin para mangalampag o magbigay ng inspirasyon sa iba. Iba-iba man ang ating paraan. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya tulad ng social media sa tama at higit sa lahat sa pagresponde sa ating kapwa.
Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.